2, 3, go. So, good afternoon, everyone. This is the presentation of Group 7 in SRGG. Before we start, we are seek for opening prayer. Kate Marta Hoson. Dear Lord, sana po gabayan niyo po kami sa araw na ito at maitawid po namin ng maayos itong report namin. Ayun lang po, maraming salamat. So, ayun. Magandang hapon sa inyong lahat. So, this topic is all about tasking strategic corporate social responsibility submitted by Group 7 and SRGG. Before we start, allow us to introduce ourselves. I am Patty Palacio, the group leader of um, this topic. I'm Cinderella Fajardo. I'm Kate Marta Foson. I'm Joanna May Dito Ragosa. I'm Kashika Francisco. I'm Isam Esbetigario. Concept of strategic CSR. Studies that approach where companies integrate social and environmental concerns into their operations in a way that aligns with the core business objectives and enhance with their competitive advantage. CSR is the company. CSR is when a company helps in society in a way that also supports its business goals. And unlike random charity, connected siya sa strategy ng company. There is key concepts of strategic CSR. Number one is alignment with business strategy. First, it aligns with the company's company goals. For example, may technology company na sumusuporta sa digital education which tumutulong siya sa pag-build ng future ng mga customers or employees. Number two, creating shared value or CSV. Gumagawa siya ng shared value, meaning it benefits both the community and company. Like helping farmers improve crops, which also strengthens the company's supply chain. Number three, stakeholders focus. Naka-focus yung CSR sa stakeholders, hindi lang sa profit. It includes na ito yung mga employees, customers, tsaka suppliers and community. Lalo na yung environment. Ito yung yung mga companies na nakikinig sila sa stakeholders, they will trust in long-term success. Number four, sustainable competitive advantage. Good CSR can attract loyal customers, improve the company's reputation, and even reduce these risks. Next, ito yung number five, yung examples. Dapat may examples yung mga companies. Ito yung mga educating communities about their products or ini-improve nila yung conditions ng mga worker to benefit the brand and the people. Last one is yung measurable impact.
Companies track how much they help society and nakakatulong sila sa pag-support ng mga business goals. Next na po. So, good afternoon, everyone. Let's move on. Let's go to the CSR in strategic management. So, sinasabi na corporate social responsibility or CSR is the company commitment to sustainable economic, social, and environmental practices. So, when we say strategic, hindi lang siya basta-basta pagtulong or pakitang tao na it means na yung CSR programs is sa company ay nag-a-align siya sa business goals nila. So, habang tumutulong yung company or sa society is lumalakas din yung brand, customer, and loyalty and overall performance ng company. So, like for example, kapag yung isang food company ay nagbibigay ng health meals sa mga undernourished kids or yung may mga di ganun ka anong bata or may mga malnourished something, nakakatulong ito sa may meals nila para bigyan ito ng mismong produkto. So, mas nagiging strategic yun kasi nakakatulong na sila and napopromote pa yung brand na ginagamit nila. Next slide, please. So, alam naman natin na there are 4 types of CSR. Makikita natin to yung nag-test tayo and syempre kailangan alam natin itong 4 na to. The ethical responsibilities, legal responsibilities, philanthropic responsibilities, and lastly is economic responsibilities. So, sinasabi na ethical responsibilities at first, adopt the voluntary codes of governance and ethics. So, unang-una, sa company has to be profitable. So, kailangan na kung walang kita, wala pang funds sa CSR, dito pumapasok yung pagiging responsibility ng business to produce quality or goods and services and to be competitive in the market. Like for example, pag masaya ang customer sa product, di ba tataas yung sales at may pagtulong sa company nila, parang magiging demonstrating ethical responsibility to para maging prioritize ang fair labor practices and ethical sources for materials. So, and second layer is the legal responsibilities. So, it ensures the good relations with government and official. So, syempre, sa companies, we need to follow the law. Hindi pwedeng tumutulong lang tayo pero illegal naman yung operations na ginagawa natin. So, this includes taxes, labor laws, environmental laws, and so on. So, ito yung example niya. For example, pag nagtatayo tayo ng factory, dapat may environmental permit tayo. Dahil hindi pwede na yung mga nakaka-follow tayo, tapos yung iba nun is makaka-apekto sa environmental or sa ibang katabi nating barangay. So may mga CSR program ko no na pwedeng maka-apekto sa paglabag sa legal responsibilities. So third is the ethical responsibilities. I mean philanthropic responsibilities pala. So aside from funds or corporate social community projects, so it means na ito yung pagtulong sa community like donations, outreach programs, or scholarships, di ba? So, hindi ito required pero ginagawa ito ng ibang company as part of being a good corporate citizen, di ba? Example na successful na yung company mo and then aside from that, may mga charity ka pang tinutulungan. So, dagdag factor din yun upang maging successful yung tinitinda nyo or yung magiging company nyo. And lastly is economic responsibility. For the economic and responsibilities, provide investment, create jobs, and pay taxes. So, this means that doing what's morally right
even if hindi ito required sa batas. So, dapat maging fair tayo and honest to be respectful ang company sa customers. So, employees um, should should prioritize the suppliers. Like for example, pag binabayaran ng tama ang workers natin, kahit minimum lang ang legal pero may mataas pa doon ang binibigay ng company. So it means na magiging wait, magiging fair wages ang isang employee benefits by providing its competitive salaries, benefits, and opportunities for growth and development. So that's all for my part. So the topic I discuss naman po is strategic CSR, aligning CSR with business strategy. A CSR strategy is a comprehensive strategy that aims to meet the needs of stakeholders and maximize economic and social value in company strategic planning and operations. Ang CSR strategy po ay pagtingin sa kabuuang aspeto ng corporate social responsibility sa pagpaplano ng kumpanya at sa mismong operation nito upang matugunan ang pangangailangan ng iba't ibang stakeholder at makamit ang pinakamataas na halaga sa ekonomiya. Strategic CSR is a series of initiatives that provide organizations with learning opportunities from investments and enabling them to build their basic competencies. Ang strategic CSR ay hindi simpleng pagbibigay ng donasyon sa kumpanya po. Ito ay series ng mga hakbang at proyekto na nagbibigay sa organisasyon ng maraming pagkakataon upang matuto mula sa proyektong kanilang pinapasukan at gamitin ang kaalamang ito upang mapalakas ang kanilang kakayahan bilang isang company. Pa-next po, CR activities foster learning and innovation within organizations, providing benefits for society and the environment. Nagiging daan po ang CSR para sa magkaroon ng learning at innovation sa loob ng kumpanya. Bukod pa po dito, may benepisyong naibibigay ito sa ating lipunan. Strategic CSR activities enhance a company's business and social performance, contributing to a sustainable society in the long run. Yung mga CSR activities naman po ay nagbubuo sila or lumilikha sila ng halaga para sa mga stakeholder at pinapalakas nila yung performance nila sa isang kumpanya sa larangan ng mga skills nila sa negosyo at lipunan na nakakatulong sa pagbuo ng isang matatag at yung pang matagalang lipunan. Yung lamang po. Maraming salamat. So today, I will discuss about the strategy CSR based on company size. So the goal of CSR is to find a balanced company, financial success, and the well-being of society and the environment. As it continues, blossom into a common business practice. Companies of all different size have begun to adopt a range of CSR strategies. In particular, CSR strategy based on the size of it. Below, we'll analyze the specific CSR strategy for three different types of companies. SMEs or small medium enterprise, large companies and corporation. So, ang CSR is naghahanap siya ng tamang balance sa pagitan ng kita ng kumpanya at kapakanan ng lipunan or ng environment. Depende sa laki ng kumpanya, iba-iba ang approach nila sa CSR. Next po. Dito po natin makikita or titingnan po natin kung ano po yung differences po nila. Next slide po.
So, CSR in as ang small medium enterprise. So small and medium sized enterprise typically have limited resource. So their CSR efforts focus on areas where they can make the most meaningful impact. This include improving employees working condition, reducing environmental impact locally, and supporting community initiatives. Their CSR strategies are closely aligned with their mission and values, with strong employees' involvement and collaboration with other SMEs to share resources and amplify their efforts. So, dito po sa ay dito po is kadalasang limited po yung resource. Kaya kailangan ng maging practical mag-focus sa kanilang CSR strategy. Karaniwang nagpo-focus po sila sa pag-i-improve ng working condition ng mga employee, pagbawas ng environmental impact at local community projects. Importante din sa kanila naka-align ito sa mission and values ng company nila. Dahil mali po yung organization nila, mas madali ring na-i-involve ang employees kaya mas mataas ang commitment nila sa CSR goals nila. Pwede rin makipag-collaborate sa ibang SMEs para mas malaki yung impact gamit ang shared resource at knowledge nila. So, next naman po is CSR in large companies. Large companies have more financial and resource, enabling them to implement broader CSR strategies across their entire supply chain. They often partner with governmental and non-governmental organizations to carry out large-scale initiatives. This company frequently publish sustainability reports, communicate their CSR goals, and achieve to stakeholders and the public. So, ito naman po is ang malalaking kumpanya ay mas maraming budget po at resource. Kaya mas kaya nilang magtupad ng mas malawak at mas complex na CSR initiatives. Kadalasang sakop ng CSR nila ang buong supply chain at may mga partnerships sa NGOs o government agencies. Gumagawa sa mga sustainability reports para i-share ang progress at impact ng kanilang mga CSR programs. Mas structured ang approach nila at mas dalas ay long-term ang mga projects na ginagawa nila. So, ito naman po sa next is extensive resource that allow them to develop highly structured and ambitious CSR programs with a global reach. They often have dedicated CSR teams and work with a diverse range of stakeholders, including governments, NGOs, and communities. Their initiative aim for significant social environmental impact, and they regularly release detailed sustainability reports to ensure transparency and accountability. So, dito naman po is, pagdating sa corporation, sila po yung may pinakamaraming resource. Kaya nilang gumawa ng nationwide or global CSR initiative na may malawakang epekto. May sarili silang dedicated CSR team at structured talaga. Ang buong SR program nila. Nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang stakeholder tulad ng NGOs, government, at local communities. Regular din silang naglalabas ng public sustainability reports para ipakita ang kanilang commitment at mga achievements. Yun lamang po sa part ko. Thank you. Good afternoon, everyone. For the next topic is about creating a strategic CRS plan. First is assess the business context. Dito is i-assess kung ano yung mga nakapaloob sa company, ano ba yung mga goal or core values and mission nila. For example, if the business values innovation, maybe we support tech education in school. Next is conduct stakeholder analysis. Dito naman,
Nakakandak dito kung sino yung mga naapektuhan at na-impluwensyahan ng kumpanya. Pwedeng mga trabahador or customer. And next is identify social environmental issue. Ngayon, sa labas naman ng company kung may mga problema bang nakapaligid sa business na natin, gano'n, nakakonect sa business na, ayun. And next naman, number 4, set clear objectives and KPIs, key performance indicators. Dito naman, dapat meron tayong clear goal sa lahat ng plan na meron tayo. And these goals needs to be SMART, which is specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. For example, reduce plastic use by 50% in 2 years. We also choose key performance indicator or KPIs to help us track our progress. Number 5 is integrated CRS into business strategy. CRS shouldn't be something separate from business. It should be part of the business run, so we align our CSR goals with the company's strategy. For example, if the company is focused on customer loyalty, a CSR campaign about community support can enhance the brand and attract more loyal customers. Number 6 is develop, implement CSR initiative. Dito naman gagawin natin gagawin natin ng action yung mga plano na ginawa natin sa pamamagitan ng mga halimbawa, gawa ng program and projects and initiative. Number 7, communicate transparently. Dito naman, importante na alam ng tao ang goal natin at dapat sinishare natin yung mga activities sa mga trabahador at politiko. Kailangan na transparent tayo sa mga tao. And last, monitor, evaluate, and improve. Dito naman, i-check natin yung mga nagawa natin kung lahat ba ng goal natin ay na-achieve natin at kung positive ba or negative ang reaksyon ng mga tao ukol dito. And that's all for my part. So, the next topic is all about CSR success indications. So, corporate social responsibility, or CSR, refers to a company's commitment to operate in an economically, socially, and environmentally sustainable manner. The success of CSR initiatives can be identified through several key indicators that reflect both internal performance and internal impact. So, first is enhance brand reputation and trends. So, kapag maayos ang CSR programs ng isang kumpanya, mas magandang image nila sa isang public. Mas magtitiwala ang mga tao sa companies na may malasakit sa environment at society. So, dahil dito, mas magiging loyal ang customers at tumataas ang respeto sa brand. So, next is increase customer loyalty and market share. So, dito is kung makikita ang mga customers na may advocacy ang kumpanya, tulad ng pagtulong sa environment o sa mga komunidad, is mas gugustuhin nilang suportahan ito. So, nagiging competitive advantage ito sa market at mas dumadami ang customers.
So next is higher employee engagement and retention. So dito is employees feel more motivated kung ang company nila ay may purpose at social responsibility. Kapag align ang values ng empleyado sa kumpanya, mas magiging loyal sila at magiging mas masaya sa trabaho at mas matagal mananatili. So next is improve community relations. So dito, CSR programs na tumutulong sa local communities gaya ng scholarship, health programs o environmental projects. So nagpapalakas ang ugnayan sa stakeholders, nababawasan ang conflicts at mas nagiging maayos ang operations sa mga lugar kung nasaan sila. So next is financial performance and risk management. Bagamat hindi lang kita ang focus ng CSR, nakakatulong ito sa mga pagmamanage ng risk at pag-offer ng bagong opportunities. So halimbawa, isang paggamit ng sustainable supply chains ay pwedeng magbaba ng gastos at maiwasan ng problem sa mga environmental regulation. So next is recognition and awards. So kapag nag-successful ang CSR efforts, nabibigyan ng awards or certification ng isang company. Pwede rin silang mapasama sa mga sustainability indicates tulad ng Dow Jones Sustainability Index or isang assign na world class ang CSR strategy nila. So last is assurable social and environmental impact. So dito, isang tunay na sukatan ng isang CSR result is gaya ng pagbaba ng carbon emissions or diversity sa workforce, community projects, or ethical labor practices. So kung transparent ang company sa reporting na result nila, ibig sabihin is accountable sila at magiging success ang isang CSR. So next topic po. So good afternoon, everyone. This was the last topic that I discussed. So first, I have a question. Why it is important to why is it important ang SER or CSR project of well-known companies? So CSR helps build good image for the company. Pero more than that, nakakatulong sila to develop ng bansa at mga nangangailangan. So imagine, sa sobrang nilang successful, may mga charity and may mga tinutulungan pa silang ibang other companies and donation or youth na pwede nilang maging route para to be successful and more. So dito nagiging uso yung sa may boycott, if you know that term. Boycotts, pag kunyari ang isang company is pangit yung sinusuportahan nilang something na sinusuportahan nilang people or community. May mga taong magbo-boycott sa company nila. So aside from that, this is the well-known companies na I've searched on Sapari. The first is the environment and sustainability projects well-known companies. The second is community development and education. So ito yung mga focus na CSR nila. And third is the healthcare and disaster relief. So first makikita nyo sa environment and sustainability yung logo ng Meralco. So Meralco is one of the trees OFT program focuses on reforestation and regeneration of forests, wetlands, and watersheds. So imagine na aside sa mga gas na tinutulungan nila, nag-focus din sila sa mga forestation to produce our environment. Second is Shell Philippines. It implements the road safety programs and supports initiative like the Philippine Global Road Safety Program. Ayun.
So, sa gitna naman is the community in development and education. Sa Metrobank Foundation, it provides scholarship and supports various community development program. So, may mga schools and tao silang sinusuportahan to have their scholarships. Imagine wala kang kakayahan to provide a scholarship college, but Metrobank offer that scholarship. So, 'di ba? Maging thankful na lang tayo sa mga nagiging buhay natin college. So, second in the middle is the Jollibee. So, Jollibee Foundation, this is a CSR arms to provide Jollibee Food Corporation. So, pinopokus niya yung community development through various initiatives, which is Busog Lusog Talino, which is BLT program. So nagpo-provide sila ng lunch meal sa mga public elementary schools para maiwasan yung absenteeisms ng mga bata, and sabi nga nila a well-fed child is a better learner, diba? So third is the healthcare and the disaster relief. So healthcare and disaster relief, Coca-Cola, since lahat naman tayo nakatry naman ng Coca-Cola. So, sinusupport niya yung initiatives in water stewardship, community recycling and disaster response. So, maganda siya nga since napapanuhan tayo sa mga climate and something na kinakaharap natin, which is yung pag-init. Mahalaga to kasi aming tao nakikinabang sa water and ang last sa may sinerch ko through local company is San Miguel Corporations. So, San Miguel Corporation, it provides free healthcare services through a network of community clinics and medical missions. So, imagine sa sobrang dami ng company and through the Philippines ng San Miguel, may mga part na doon na sobrang successful nila and nakapagpatayo na sila ng different hospital out of the Philippines. So sa baba naman is makikita ninyo yung four major ng or mas makilala sa ibang nation na tumutulong or well-known company nga na successful brands na. So first is the Patagonia. So Patagonia has a long purpose to inspire solution and environmental crisis. So itong brand ay kinikilala bilang may malasakit sa kalikasan at mga manggagawa. So ilan lang sa mga CSR initiatives nila is yung zero emission shipping. So nagko-commit sila ng zero emission shipping sa kanilang maritime operation at bibigay sa environmental credits para sa 2025 at 2026. So gumagamit din sila ng cotton na mas mababa to prevent environmental impact, at sa spring 2025, 98% sa kanila is produkto at ginagamit nila ito upang maging material nila. Diba? So second, third in the last is the TOMS or 1-for-1. So, TOMS or 1-for-1 model at social impact. So, ang goal nila for every pair of shoes purchase, TOMS donated a new pair to a child in needed. So, napakalaga nito kasi ang brand name na 1-for-1 is the model. Ibig sabihin, mahalaga ito sa mga bata, especially sa mga students na wala masyadong kakayahan bumili ng pair of shoes. So, me as a student, malaking tulong siya kasi parang dagdag confident sa school pag siyempre presentable yung bata. And lastly is Levi's or Hilton pala, sorry. So, second in our last list is the Hilton Hotels and Resorts. So,
ang ini-aim niya or ang focus niya is hospitality for all. So initiative is Hillstone Hospitality for All program focuses on providing opportunities to underrepresented groups in the hospitality industry. So ang isang Hilton is globally hotel chain na may malalim na commitment sa sustainable at impact sa ilang kanilang mga travel and purposes. So ang kanilang ESG strategy is um, maglayag ng science-based climate targets. Panahon nga. So mahalaga yung hospital din nga, like sa may San Miguel Corporation Healthcare. Dahil maraming Pilipino and maraming mga tao sa mundo na may mga sakit and hindi natin maiiwasan na may mga times na wala tayong money to provide the hospital. So mahalaga na may mga gantong opportunity sa mga company. So lastly is the Levi's. Last na to end this discussion. So Levi's is isa siyang brand ng denim. Mas kilala siya sa product na sustainability. I mean, favorite siya ng mga taong ma-jog or more on denim. So, ang focus nga is to more on technology or waterless technology. This company, CSR is goal is to provide waterless para mabawasan yung paggamit ng tubig sa paggagawa ng kanilang mga product. So the sustainable materials that invested in Levi's is sa paggamit ng mga materials na may mababang environment impact tulad ng organic cotton at recycled materials. So nakikipagtulungan din sila sa mga organization upang tayakin na ang karapatan ng mga manggagawa is sa kanilang supply chain is na nakikinabang at worth it yung pagod na marireceive at matatanggap ng sweldo nila. So that's all for this presentation. Thank you for the listening.